Ito ang Villa Epifania Mansion. Taong 1932, binuo ito ng mag-asawang Mr. and Mrs. Swenson. Ito ay matatagpuan sa Santa Rita, Pampanga. At noong 1942, ginawang tortured area ng mga Hapon ang lugar na ito. At taong 1974, dito ginawa ang movie nila Christopher De Leon at Lolita Rodriguez na ang pamagat Tinimbang Ka Ngunit Kulang. At taong 2000, dito rin nag-shooting ang teleseryeng Tanging Yaman. Lumipas ang ilang taon, hindi na nagamit o natirhan ang mansyon. Maraming mga explorer at mga ghost hunter nagpupunta rito. At isa lang ang sinasabi nila, nakakakilabot sa loob. Sa video na ito ay muli kong lilibutin ang loob ng mansyon na mag-isa. At sa loob ng mansyon, meron nakuhanan ng kamera ko, isang misteryosong nilalang. Abangan nyo mamaya. 6 PM ng hapon, pinasok ko yung loob ng mansion. Bago ako naglibot, tiningnan ko muna yung mga larawan ng dating may-ari ng mansion na si Mr. and Mrs. Swenson. Ito yung mga larawan nila nung ikinasal silang dalawa. Umakyat na ako sa itaas ng mansion. Apo. Ito ang una kong pinasok, ang guest room. Malinis ang loob ng kwarto at mayroon 3 kama na pwede pang tulugan. At nandito pa yung mga lumang aparador at iba pang mga gamit. Ang sunod kong pinuntahan ay ang maid's quarter. Merong isang tulugan sa loob ng kwarto at napakagandang bintana. Merong papag rito eh. Baka ito yung tulugan ng mga katulong. Ang sunod kong pinuntahan ang comfort room. Sobrang laki nito Ito at yung makikita CR. natin dito sa loob ang antigong lababo. Ito yung CR. Ang laki. Merong isang inidoro sa loob at isang antigong bathtub. Luma na ito pero mukhang napakatibay pa. Ang sunod kong pinuntahan yung Ito yung- terrace sa likuran ng mansion. Ingat tayo rito kasi merong terrace dito. Wala. May ingat lang tayo rito. Medyo marupok na yung ano eh. Yung sahig. At paglabas ko, meron tayong makikitang round table rito.
Napakaganda pa ng mga to at napakatibay. Ito, anong mayroon dito? Ito naman ang kwarto ng mga bata. Uy, may tulugan din ng mga bata rito. Andito pa yung larawan nila. Yan. Paupo, pwede po. Lambot ng kama. Nakakapagod din eh. Pahinga muna ako rito. Grabe, sobrang init ng flashlight ko. Oh, ito pala yung tumba-tumba. Ayan, oh. Ano ito? Ito yung kisame. Ito yung aparador. Oh. Masakit yung ulo ko rito. Ito yung Mama Mary. Tsaka yung Nazareno. Ang nararamdaman ko rito, sobrang init. Ito, Pagpasok ko sa kwarto ni Donya, dito na nahagip ng kamera ko ang isang misteryosong nilalang. ito yung Dito sa loob ng salamin makikita nyo isang itim na lalaking nakatayo. Matangkad siya at malaki ang kanyang braso. Ito na ba yung lalaking itim na sinasabi nila? Ito yung kwarto ni Donya. Ito. Nag-stay muna ako sa loob ng kwarto. Uy, ano yun? Sinubukan kong lumapit sa kama upang tingnan kung anong pakiramdam mayroon dito. Hawak ng medyo makapal yung yung foam. Yung kortina luma na rin. Lumabas na ako sa kwarto ni Donya at umakyat na ako sa pinakamataas na palapag. So, akyat tayo sa taas.
Ingat tayo kasi. Ay, ito. Ito na yung ito na yung pinakataas niya. Ano mo? Hello! Mula dito sa itaas, makikita natin yung mismong gate ng mansion. Baba na tayo. So, bababa na ako. Ito yung dining area. Ito yung entrance door. Ayan. After ko nilibot yung mansion, yung mga narinig ko at naramdaman at yung nakuhanan ng kamera ko sa salamin, sila po ay mga kaluluwang na-trap dito sa loob ng mansion na kailangan nila ng tulong at hostisya. Hindi natin alam kung anong nangyari sa kanila, pero ang the best way ay pagdasal sila.